Ayan po. Okay na po, ma'am. Brother Starlina, okay na po. Okay na po. Okay na po. Ay, yun. Salamat, Brother Christian. Mga kapatid, maraming salamat. At muli, ay mag-aaral muli tayo ng mga bagay na katotohanan sa salita ng Diyos. At pinupuri natin ang Diyos. Salamat sa nag-alay ng papuri sa bawat isa na nagbigay ng panahon. Nawaan ngayong gabi na ito ay yung pangunawa ay palagi nating maranasan mula sa ating Panginoon Diyos na nagbibigay ng tunay na kaunawaan at pagkaintindi dun sa kanyang salita. Okay. So, meron po ba tayong Bible? Ano po? So, pwede po nating tingnan at babasahin po natin yung isang familiar na parable. Siguro mga minsan po kayo po nag-share po ng Biblia, ng Bible, ng Word of Truth sa pamamagitan po ng mga parables o sa Tagalog po ay kalinghaga o parabola. Okay, so ito pong parable na ito ay mismo ang Panginoong Hesus po ang nagkukwento at may mga nagsasabi po na yung parable ay maaaring totoo, particularly kapag gumamit po ng specific name yung nagkukwento. Kagaya po ng mula sa Lucas kay St. Luke chapter 16 verse 19 to 31. Okay. So mainam din po na gamitin po natin to sa mga evangelistic messages. Ito pong ang mayaman at si Lazaro. Yes, familiar verses or passage or story or parable. Pero alam niyo yung pong pangalan ng wala pong binanggit po doon na pangalan po yung mayaman. Tama po, ano? Pero sa traditional Latin word, yung pong name niya, actually po wala pong nakalagay sa Bible, is Dives. It's a Latin word or traditional name para dun po sa rich man. Pagka ang pinag-usapan po ay yung lalaking mayaman, Dives, sa Latin. Okay? So, from Luke 16, chapter 16, verse 19 to 31. Alright. At bilang pangdagdag information po doon po sa pinag-usapan po natin yung parable, ito po yung ginagamit na maaaring mga pantulong sa pagtuturo. Maaaring ginagamit po itong sa halimbawa po pag naghahambing o nagko-compare ng isang mga bagay na totoo. Okay, since ang Panginoong Diyos po ang nagkukwento nung isang parable na ito, is naniniwala po tayo na 100% na ito pong parable na ito ay totoong totoo sapagkat mula po sa labi ng ating Panginoong Hesus yung kwento. Okay? The rich man and Lazaro, yung ang mayaman at si Lazaro. Then later on po, after po ng mga 20 o 30 minutes ng message, is sana yung pong mga information is na grasp po natin, then pwede po tayo mag-share. Hindi naman po lahat nire-required, pero yung nais lang pong magbahagi po, ano. Okay. Alright, nandun na po tayo sa parable. Ano po? Kilala nyo po si John Calvin. Siguro narinig nyo na po yun. Nung mga panahon po nung mga like yung mga medieval church. Nung unang panahon po yun, may mga debate po noon na nagtatanong po sila kung ito bang parable na ito ni Jesus ay totoo o hindi. Pero since as I said, gumamit nga po ng pangalan, yung main character po nito ay si Lazaro o yung pulubing mayaman. Kaya sila po mismo ay naniniwala, ito po mga reformer na ito, kagaya ni John Calvin, na ito po totoong nangyari. Ang mayaman at si Lazaro, or the Dives or the rich man and Lazaro. Okay? So, kaya kailangan din po nating paniwalaan. So, babasahin ko po sa English, then Tagalogin ko po. Babasahin din po natin sa Tagalog. Okay, so mag-start na po ako. Now, there was a certain rich man who was habitually dressed in expensive purple and fine linen, and celebrated and lived joyously in splendor every day. And a poor man named Lazarus was laid at his gate, covered with sores. He longed to eat the crumbs which fell from the rich man's table. Besides,
even the dogs were coming and licking his sores. Now it happened that the poor man died, and his spirit was carried away by the angels to Abraham's bosom, or paradise, and the rich man also died and was buried in Hades. Being in a torment, he looked up and saw Abraham far away, and Lazarus in his bosom, or the paradise, and he cried out, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus so that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in severe agony in this flame. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you received your good things, and Lazarus likewise bad things, but now he is comforted here in paradise while you are in severe agony. And besides all of this, between us and you, a great chasm has been fixed, so that those who want to come over here, from here to you, will not be able, and none may cross over from there to us. So the rich man said, Then, Father, I beg you to send Lazarus to my father's house, for I have 5 brothers, in order that he may solemnly warn them and witness to them, so that they too will not come to this place of torment. But Abraham said, They have Moses and the prophets. Let them listen to them. He replied, No, Father Abraham, but if someone from the dead goes to them, they will repent. And he said to him, If they do not listen, said Abraham, if they do not listen of Moses and the prophets, they will not be persuaded even if someone rises from the dead. So that's from the Amplified Bible version. Ito naman po sa ating MBB po, sa Mabuting Balita, Biblia. Ngayon ay may isang taong mayaman na nakagawian na nakadamit ng mamahaling kulay ube at pinong lino at nagdiriwang at namumuhay ng may kagalakan sa karangyaan araw-araw. At ang isang dukha na nagngangalang Lazarus ay nakahiga sa pintuan ng mayaman na nababalot ng mga sugat. Nais niyang kainin ang mga mumo na nahulog mula sa hapag ng mayaman. At saka pati ang mga aso ay dumarating at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Ngayon, nangyari na, ang dukha ay namatay at ang kanyang espiritu ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. At ang mayaman ay namatay din at inilibing. Sa Hades, na nasa pagdurusa, tumingala siya at nakita si Abraham sa malayo at si Lazaro at sumigaw siya ng malakas, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Ipadala mo si Lazarus upang isawsaw niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat ako ay nasa matinding paghihirap sa apoy na ito. Ngunit sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay, at si Lazarus ay gayon din ang masasamang bagay. Ngunit ngayon ay inaaliw siya rito, habang ikaw ay nasa matinding paghihirap. At bukod pa sa lahat ng ito, sa pagitan namin at ninyo ay nailagay ang isang malaking bangin upang ang mga nagnanais na tumawid mula rito patungo sa inyo ay hindi makakaya at walang makakatawid mula roon patungo sa amin. Kaya't sinabi naman ng mayaman, Kung gayon, Ama, ipinamamani ko sa iyo na ipadala mo si Lazarus sa bahay ng aking ama, sapagkat mayroon akong 5 kapatid na lalaki, upang taimtim niyang bigyan sila ng babala at patutuo sa kanila, upang sila rin ay hindi pumunta sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moses at mga propeta, kaya hayaan silang makinig sa kanila. Sumagot siya, Hindi, Amang Abraham, ngunit kung may pumunta sa kanila mula sa mga patay, sila ay magsisisi. Sinabi niya sa kanya, kung hindi sila makikinig sa mga mensahe, o hindi sila makikinig, hindi sila mahikayat kahit na may bumangon mula
sa mga patay. So ito po yung salita ng Diyos na infallible, inerrant, na doon po yung kapangyarihan po ng salita ng Diyos. Ito po yung totoo sapagkat ito po mismo ay nagmula sa labi ng ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas, na ating Diyos. Okay, ang mayaman at si Lazaro. At sa ating pong pagpapatuloy, nais ko pong bigyan ng ilang clarification at paglilinaw yung pong ilang mga salita po na ginamit para pag tayo na po yung nagbahagi nito, meron po tayong maaaring may share. Ano? Una po sa listahan, ang una pong nais po nating klaruhin ay yung salitang Hades. Okay? Yung pong salitang Hades or Hades ay lugar ng mga patay. Ibig sabihin po noon, yung pong mga taong hindi po ligtas, doon po pupunta. Okay? Ito po yung temporary place or temporary abode or place para po sa mga unregenerated person o mga hindi po naligtas, mga na hindi po na born again, yung hindi po elect or unregenerated. Okay, yung meron pong lugar, pag ang isang tao ay namatay, after death, meron pong buhay, nakasunod. Hindi po mananatili yung sinasabi po ng marami na ang isang tao pag namatay ay mananatiling patay doon sa libingan. Hindi po yung totoo. Sapagkat maliwanag po dito sa sinasabi po ng Biblia na may buhay na kasunod. Yun nga lang, ang tanong ay, maaring ito ay sa langit o sa paraiso, sa paradise, or sa Hades or sa hell. Pero tayo po, kailangan pong maniwala po sa sinasabi po ng Word of God. Ano po? Okay, then, yun po yung Hades. Then another one, okay, is yung binanggit po doon sa verse 25. Pag tinignan po natin, ngunit sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay. So yung mga mabubuting bagay po na tinanggap po ng mayaman, ito po yung lahat po ng kanyang kaaliwan, lahat po ng kaluguran, lahat po ng mabubuting bagay tinanggap niya. Okay, nung pong nabubuhay yung mayaman. Pero ang paglilinaw po na nais po nating bigyan ng pansin ngayon, ito pong kwento na ito ay hindi po kwento ng paghuhukom o judgment dun sa mga taong mayaman. Okay? Yun po yung pagkaklaro. Sapagkat maraming mayayaman sa Biblia, nakasama po at kapiling po ng Diyos. Si Abraham, si Job, si Joseph de Arimathea, ay lahat po ay mayaman, pero nasa langit. So it means, ito po ay kwento ng hindi po ito judgment o paghuhukom sa isang taong mayaman. Na kung ang isang tao ay mayaman ay maimpyerno agad, hindi po ganun. Kaya kailangan po nating unawain po yung kwento. Then, sabi pa doon sa kasunod na verse, sa statement ng 25, at si Lazaro ay gayon din ang masasamang bagay. Masasamang bagay, ibig sabihin po nun, lahat po ng mga bagay na sa Tagalog po yung mga kabagabagan. Okay? Mga hindi po mabuting naranasan po ni Lazaro. Okay? Yung panahon na siya ay nabubuhay. Then, doon po sa verse 29, may mababasa po tayo. Doon, sabi doon, nasa kanila, okay, si Moses at ang mga propeta. Ibig sabihin po na nasa kanila yung mga kasulatan po ni Moses. Doon po yung mensahe po ng Diyos, doon po yung mensahe po, yung kautusan po ng Diyos. Okay? At ang mga propeta, yung mga propeta po, alam po natin, ito po yung nagbibigay po ng mensahe mula sa Diyos, ginagamit po yung propeta. So, ang payo po ni Abraham ay makinig po doon sa mga propeta at mga sinulat po ng propeta o sa mensahe po ni Moses para hindi po humantong sa lugar na iyon. Sa panahon natin ngayon, so ang ginagamit po natin is yung Biblia na siyang sinulat ng mga propeta, kasama po yung sinulat ni Moses at kautusan ng Diyos, at hindi po mawawala dapat doon yung sinulat at sinabi po yung mabuting balita ng ating Panginoong Hesus sa gospel. Sapagkat po ang lahat po ng ito ay salita po ng Diyos na hindi po nagbabago. Tama po, ano? Yung mga sinulat po ng mga propeta ay galing po sa Diyos. Okay? Ginamit po ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu para may pahatid sa atin yung mensahe na ito hanggang ngayon, hanggang sa susunod na henerasyon. Kaya yung salita po ng Diyos ay buhay na buhay po, ano? Ang mayaman at si Lazaro. Okay. So ngayon, puntahan po natin yung mga main characters o yung pong mga characters. Ano po? Alright? Okay. Kung atin pong titingnan at i-analyze po yung story o yung parable na ito, at
then, kung titingnan po natin yung mga tinuro po ng ating Panginoong Jesus with regards po sa kanyang itinuturo, alam niyo po, yung sinasabi po ng ating Panginoon, nagkukwento po siya, nagsasalaysay po siya, nagwi-witness po siya, mas maraming beses patungkol sa impyerno. Yun po yung analysis po ng mga Kristiyano. Kumpara po sa pagkukwento po niya patungkol sa langit o sa paradise o sa heaven. Right? So yun po yung nakita po natin doon at ng mga iba pa pang mga nag-aaral po ng Word of God. So obviously, binibigyan lang po lang din dito yung great concern ng ating Panginoong Hesus sa atin. Okay? Yung kahalagahan po ng mensahe na maunawaan at maipahatid po sa tao para po yung tao ay magkaroon ng alam niyo po yun, ng emphasis at ang babala pagka narinig po yung mensahe na may lugar palang ganun, ano? So, yun po yung concern, isang malaking concern ng ating Panginoong Hesus patungkol po sa mensahe niya tungkol sa bagay na ito. Yun po yung kanyang pinapahayag po, ano? Then, yun po yung concern, hindi lamang po ng ating Panginoong Hesus, of course, ng mga prophets, ng mga apostles, ng mga apostoles. Pero kapag ina-analyze po natin, yung binahagi po ng Panginoon, mas maraming beses siyang nagbahagi ng mga topics patungkol sa impyerno at as compare naman dun sa mga apostles. Okay? Kaya, since ito po galing sa Panginoong Hesus, hindi po siya nagsisinungaling, kaya po ito'y totoo. Kaya tinatanggap po natin at kailangan po nating tanggapin sa puso natin yung katotohanan na ito. Okay? Mahirap man tanggapin pero totoo po ito, ano? Then, ngayon, bilang tayo po'y nagkiklaim na Christian o Kristiyano, okay, kailangan po nating manindigan sa mga truth o katotohanan ng kagaya po ng binanggit, the truth of hell. Pero yung pinag-usapan po natin is a parable or it is God's word, the truth from the word of God. Now, meron pong akong sasabihin at i-share na dalawang dahilan, kung bakit po yung mga Kristiyano ay medyo hesitant, o reluctant or tentative pagdating po sa teaching or truth about hell. Maaari pong una, yung po bang yung Kristiyano is maaari po hindi po niya totally o natin nauunawaan, okay, mismo ang kabanalan ng ating Diyos. Okay, kaya alam niyo po yun, yung kanyang lalim ng Diyos, yung lawak ng Diyos, yung taas ng Diyos, at yung holiness ng Diyos. Kaya po, kung ating pong iisipin, yung pong sinfulness ng isang tao, yung pagiging makasalanan niya, maaaring nagpapatuloy po siya kasi hindi niya po niya kilala mismo yung Diyos o ang Diyos na ating sinasamba. Okay, minsan sinasabi po nung ibang tao that to err is human, to forgive is divine. Yung bang in Tagalog po, ang magkamali ay tao. Sabi dahil tao lamang nagkakamali. At ang Diyos ay mapagpatawad na Diyos. To err is human, to forgive is divine. Yun po ba yung ilan sa mga katwiran ng ibang tao? Sasabihin naman ng iba, no one is perfect. Sa iba po, sa mga unbeliever. Sasabihin naman ng iba, it's not a big deal. Sabi po ng iba. Pero since, yun nga po, tayo po since nandun po yung stage na lumalago po yung pagiging Kristiyano natin at tinanggap natin ng Panginoong Hesus. So ang Diyos po ay sobrang napakabanal, napakalalim, napakalawak yung kanyang kabanalan. So yun po ay kailangang unawain natin. Again, kaya po yung marahil yung iba ay nagpapatuloy sa mali sapagkat hindi nga po nila tunay na kilala ang ating Panginoon. So tayo naman, kailangan mag-grow in faith and knowledge of the Lord, of God. Amen. So, then, okay. Another thing, since kung ang isang Kristiyano po, hindi po niya tunay na naunawaan ng Diyos, yung magagawa ng Diyos, yung pong repentant faith niya is mababaw lang. Tayo po ay sinasabihan na believers, tama po, Pero alam niyo po, hindi lamang po believers po tayo. Narinig ko po sa isang teaching, tayo po dapat ay repenters din. Ano yung repenters? Okay. So, since
kung ang isang Kristiyano po ay kilala niya ang Diyos, so makikita niya at mauunawaan niya, maaari yung kakilakilabot na maaaring maging dala ng isang kasalanan. So yun po yung totoo, yung magiging dulot ng kasalanan. Kaya kung kilala niya at alam niya yung magiging consequences nito. Alright, so kaya pinakamainam sa harap ng Diyos ay tayo humarap ng merong pagiging nagpapakumbaba at nagsisisi sa mali natin, sapagkat yung sanctification na ibinigay sa atin ng Diyos is progressive po, Dadating ang panahon na yung pagkabanalan natin is in the future is, sabi nga, is magkakaroon tayong tinatawag na glorified sanctification, perfected sanctification. Alright? Okay, so yung main character po dito is si Lazaro at yung si rich man. Ulitin ko po, yung rich man sa Latin, si Dives. Hindi po binanggit sa ating version, pero sa ibang version po yung mayaman, rich man, Dives ang pangalan in the Latin word. Traditional name po yun, So, ito pong mayaman ay literally, nagsusuot po siya ng purple and fine linen. Okay. Siya po yung nakadamit ng kulay ube at pinong lino, ni hindi man lamang nakakaramdam ng kahit maliit o katiting na sakit ng gutom. Okay. At ayon sa description, siya ay nagpipista, pisting, ng marangya araw-araw. Alam niyo po yun, siya po yung nagdaramit ng animoy parang hari. At talagang yung buhay niya araw-araw, talagang doon yung sinasabi natin sa term natin sa Tagalog na nagpapakasasa sa kanyang kayamanan, For sure, hindi niya po kilala ang ating Diyos, sapagkat kung kilala niya ang ating Diyos, yung kayamanan niya, gagamitin niya para bigyan ng glory ang ating Diyos. Tama po, Alright? So, ang pangalawa naman po ay itong si Lazarus, Itong tao na ito, ayon sa kwento, ayon sa parable, ay nababalutan ng mga sugat, yung buong katawan niya. Okay? Isang lalaking talagang punong-puno ng sugat na kung saan siya po ay nakaupo sa tarangkahan ng mayamang lalaki na sa pagbabaka sakali marahil ay nag-aabang siya ng mumo o ng kung anong pagkain na maaaring bumagsak mula sa hapag ng mayaman ayon sa kanyang direksyon o lokasyon. Okay? But then, ito pa po yung ilan sa mga character, yung pong angels. Okay? Yung 5 kapatid ng mayamang lalaki, binanggit po sa kwento, at yung pangalan po ni Moses. Maaaring ito po yung supporting cast, may mga supporting roles dun po sa parable. Okay, ngayon tingnan naman po natin sa kwento, sa parable na ito, ano yung kondisyon ng dalawang lalaki. So, of course, nung panahon na yun, parehas po silang buhay at namumuhay po sa lupa. They are both alive. Okay? Nga lang, yung isang lalaki ay mayaman. Okay? Subalit, si Lazaro ay mahirap at naghihirap. Kung yung mayaman nabubuhay ng komportable, yung mayaman, komportable. Subalit si Lazaro ay miserable. Yun po yung kabaligtaran po ng dalawa. Yung opposite situation po ng dalawang lalaki na ito. As I said, yung pong Dives, yung spelling po niya Divies. It is, yun po yung lalaki na traditional name, galing po sa Latin word Dives. Rich man po meaning po nun sa English. Okay. So, yun po yung nangyari. So, na-mention ko po kanina, bago po ako nag-uumpisa ng ating parable, as I said, na ito pong parable na ito is not a judgment para sa mga mayayaman. Likewise, ito pong ating binanggit na pangalan na si Joseph Arimathea ay binanggit po sa Matthew 27:57. Sabi po dun, when it was evening, nung gabi, alam niyo po yung naging role niya, si Joseph de Arimathea, siya po yung kumuha sa bangkay ng ating Panginoong Hesus para ilibing. Pero ayon sa description, kung paano po pinaliwanag at sinabi ng Matthew 27:57, noong gabi sabi niya, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who also was a disciple of Jesus. Okay. Then another one, na mayaman, is si Abraham. Alala niyo po, father of faith. But then, Abraham was very rich. Yun po yung ayon sa Genesis 13:2.
Rich, very rich in livestock, in silver and gold. Si Abraham po ito. Okay? Mamaya po sa kwento natin, later on, maririnig po natin ito, ma-encounter po natin doon. Ano? So that's why, kaya po nabanggit natin, ito pong kwento na ito ay hindi po judgment para sa mayaman. What else? Who else is Job? Kilala niyo po si Job, ano? Okay. Si Job sa chapter 1, verse 1 to 3, ano, doon po binanggit, yung pong description naman, na talagang si Job ay napaka-yaman, ano? Alright? So ito pong si Job, dinescribe po doon. Kinuha po natin yung verse sa Job 1, verse 1 to 3. So that this man was the greatest. Alam niyo po doon sa isa pong Bible version, greatest, ibig sabihin pinakadakila. At tinugtungan po niya, sabi niya, and wealthiest and most respected si Job. Pinakadakila at pinakamayaman at pinakaginagalang sa lahat ng tao sa silangang Hilagang Arabia noong mga panahon po na yon. So ito pong kayamanan nila, ng mga nabanggit po natin, it was not inherent from evil. Hindi po ito galing sa masama. Okay? Pero yung word po na ginamit is novorich. Mga kaibigan, mga kapatid, pag narinig po natin yung novorich, ibig sabihin po nito ay mga tao na nanggaling po sa sa lower class, mababang antas, pero dumating yun po yung panahon at pagkakataon na sila po ay naging mayaman. Joseph de Arimathea, si Job, si Abraham, lahat po yan ay mayaman. Sa Biblia. Pero again, sila po ay nadun po yung pagrespeto nila, pag-aalay po nila ng kanilang buhay, ng kanilang kayamanan sa Diyos to give God's glory po. Alright? Novorich. Yes, these are the people from a low social class who have recently become very rich. Novorich. N-O-U-V-E-A-U. Then rich. Okay? Pero ito po ay kakaiba naman doon sa kwento na ito, sa parable na ito, yung rich man. Okay? Sapagkat ayon doon, nagpakita po siya, nag-display po siya ng kanyang tinatawag na extravagant display of his wealth. Yun po yung ipinapahayag at pinapakita po sa kwento. Yun po yung kanyang karakter, Yung word na sabi nga niya is, he dressed like a king. Nagdaramit ng animoy parang hari, wearing purple. Okay, wearing purple. Yung pong pagsusuot po ng mga ganong kasuotan sa Biblia, noong unang pong panahon, nagsusuot ng kulay ube, ay meron pong significance yun. Meron pong meaning po yun, or sinisimbolize. Mula po sa Judge o sa Aklat ng mga Hukom, 8:26. Okay, the kings of Midian are described as wearing purple garments. So it means, pinapakita po niya dito, hina-highlight po nila dito yung kayamanan at yung kanyang tinatawag na status. Yung pong kalalagay socially. Kaya po yung pagsusuot po ng purple cloth is symbolizing na yung siya po yung mayaman. So ganun po yung ipinakita po ni Richman, si Daibis. Dresses like a king, wearing purple with fine linen. Okay? At talagang yung word na ginamit po niya dito is sumptuous extravagance. Yung po hindi isang araw lang, kundi araw-araw. Namumuhay siya ng may marangya at karangyaan na nagpapakita nga po ng kayamanan sa marangyang karangyaan araw-araw. So yun po yung description at sinasabi po ng parable, the rich man and Lazarus. Alright? Then, ito naman si Lazaro. Isang mahalagang tauhan po mula sa parable na ito. Okay, isang pulubi. Okay, ibig sabihin talagang kailangan niya sa araw-araw. Isang lalaki na walang kahit isang sentimo mula sa kanyang pangalan. Sabihin, sobrang hirap po niya. Okay, yung word po na dito na ginamit is impoverished. Sobrang napakahirap, Bukod doon, ito po yung naghihirap din physically sa kanyang katawan, na meron po siyang endless source o talagang walang katapusang mga sugat na pumupuno naman sa kanyang mga katawan, sa kanyang katawan mismo. Can you imagine po mga kapatid, isang tao, punong-puno ng sugat, nababalutan ng sugat mula ulo hanggang paa. Marahil ito po ay talagang hindi lang basta sugat at talagang ito'y masakit, yung nana o kung ano man. Kaya at yun po yung nararamdaman niya, bawat minuto ng kanyang buhay nung siya po'y nabubuhay pa, si Lazarus po ito,
bukod doon sa kanyang sugat, kay sa isang tabi, itong marahil si Lazaro ay bawat segundo na kanyang nararanasan din, marahil ay yung gutom. Naramdaman niyo na po ba yun? Minsan nagugutom tayo, Pero ito, hindi lang isang minuto, isang oras, maraming oras po na ganun, Eh, sinasabi po ng ibang mga Bible scholar, marahil sa kwento na ito, kaya po siya nakarating dun sa pintuan ng mayaman, ay maaaring merong isang tao, maaari lang po na may tao pong nagdala sa kanya papunta doon sa bahay ng mayaman, malapit po doon, na kung saan inaasahan at umaasa siya na may pagkain mahuhulog mula sa mayaman, mula sa hapag ng mayaman. Ganun po yung naging situation po ni Lazaro nung time na yun, Okay. So, ang dahilan po, kaya po dumating sa punto, marahil, dumating siya na pumunta siya doon, maaring yung paglaglag ng mga pagkain mula sa kanya ay maging dahilan upang haba pa yung kanyang buhay dito sa lupa. Okay, ganun po kahirap yung naranasan po ni Lazaro. And then also, sabi ni Jesus sa kwento, sa parable na ito, the dogs came and licked his sores. May aso pong dumarating, hindi lang po aso, mga aso po, para dilaan, alam niyo, dinidilaan mismo yung katawan, yung sugat. Okay. Ayon po kay Justin David sa strong article po naman, yung title po niya is From Pets to Physician or Dogs in the Biblical World. Okay. Ang pananaw po nila doon sa kwento, doon sa parable na ito, yung view po nila sa mga aso is like a healer. Parang animo yung nagbibigay ng therapeutic effect kasi dinidilaan yung sugat para to minimize nga po yung pain marahil, Yun po yung silhouette po ng aso na ipinakita po sa kwento. So, yun po yung, di ba minsan may mga senaryo din po kapag may aso po tayo, pag dumarating po tayo mula sa labas, papasok ng bahay natin, at kung may alaga tayong aso, yun po yung reaction po ng aso, doon sa kanyang amo. Okay, pero sa pagkakataon na ito, dahil nga po may sugat, at may mga sugat, si Lazaro, kakaiba po ito kasi yung aso mismo ang siyang nagbibigay po ng comfort. Alright? Pero alam niyo po sa Israel, ang pagkaka-interpret po nila at pangunawa po nila sa aso ay unclean o marumi. Marahil totoo po yun, Bukod dun sa rabies niya, naalala ko po yung aso po namin dati po, just to share, meron po kaming aso po noon po, sa Tayabas. Ang ginagawa po ng aso na ito, kumakain po ng dumi ng tao. Can you imagine, dumi ng tao kinakain po niya? Meron pong kanal po doon. Kumakain po siya ng mga bulok na bagay. Then ang gagawin po ng aso na ito, lumalapit po sa akin at alam niyo, dinidilaan yung balat ko. Sabi ko, kung madumi itong aso na ito, ako rin madumi. Alright? Bukod po doon, ito naman pong sa 2 King 9:36. Naalala niyo po si Elijah at si Jezebel. Sa verse 36 ng chapter 9, 2 King 9:36, si Prophet Elijah, yung sinabi po ni Elijah rito, sabi niya, si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa mismong nasasakupan ni Jezreel. Meaning, lalapain ng aso, kumakain din ng tao. Nung nahulog mula sa taas. Si Jezebel, umatay si Jezebel, yung mga aso, nilapa po siya. Okay. So, yun po yung pagkakaunawa naman ng mga Jew, pagdating sa aso. Alright? But then, in addition po dun sa aso, hindi po ito yung topic natin, dinidescribe lang po natin. Napakita lang po dito ng aso, ng dog, yung kanyang sympathy kay Lazaro. Sympathy, yes. Kasi nga po nakita marahil ng aso na si Lazaro sobrang nahihirapan sa lagay niya. Para siyang nurse, na nag-aalaga, animoy nag-aalaga kay Lazaro. So, ganun po yung kalalagayan nung ni Lazaro sa parable. Okay. Sa iba namang role ng aso, ayon sa pananaw po ng iba, ay naging companion. Man's best friend, yung aso. Maaari din pong table dog. Table dog. Kaya tinawag na table dog kasi yung aso mismo may mga pagkakataon na kapag siya gutom, lumalapit po siya sa amo niya, sa hapag ng amo niya, doon ay nag-aantay siya na siya ibigyan. Kaya table dog. Maaari din pong, sinasabi din po nila na ito daw po yung naging guard dog.
nabantay ni Lazaro habang siya'y nandoon, or physician or nurse. So yun po yung ilan sa mga pananaw na binanggit naman po ay doon sa article. Okay. Alright. So ganun po yung description po doon, ano. Then, pag binasa po natin yung parable, then the beggar died. Dumating po yung aso, then yung next verse po, then the beggar died. Namatay po yung pulubi. So namatay na po yung pulubi doon, ano. Alright. So meron pong ilang paniniwala at merong ilang mga nagko-comment, bagamat wala po sa kwento ng parable. Yung pong katawan ni Lazaro ay nilagay, nung patay na po ito, nilagay sa isang karton, sa cart. And then dinala po ito, yung kanyang bangkay, papunta po sa labas po ng Jerusalem. Ang tawag po doon ay Gehenna. Did you hear that? Gehenna. Yung pong lugar na ito ay lugar na kung saan dinadala po yung mga bagay na mga marumi. Sinusunog po doon. Until now, nag-exist daw po itong lugar na ito. Tambakan po ito ng basura. Ito po ay sa labas po ng Jerusalem. Alright? Doon po sinusunog po yung mga trashes po nila, yung mga basura po. Ano? Pero alam niyo po, si Lord, si Jesus, ginamit po yung Gehenna, yung word na Gehenna, to illustrate yung hell. Yun po yung description po na ginamit po ni Lord pagdating po sa salitang Gehenna. Yung pong Gehenna is came from the word Gehinnom sa Hebrew. It means the valley of Hinnom. Again, yung location po nito is nasa south po ng Mount Zion sa Jerusalem. Narinig nyo na po yun, Mount Zion. Okay. So, yun po, no? Dinidispose po nila yung mga basura nila doon, nilalagay. Patuloy po na nag-aapoy po yung lugar na yun. Tinapon po ito. Marahil po, ano, yung mga dumi o yung mga basura nila, or else, sabi po ng iba, pati yung katawan ni Lazaro ay nilagay doon. Yung physical body po niya, no? Okay. Then, what else ay yung ito pa po, ano? Meron pong isang, subalit, ito po yung nangyari. Yung po siya'y namatay, yung si Lazaro, yung pong mga angels, okay, na dumating, na ayon sa kwento, sa parable, dinala yung kanyang, marahil yung si Lazaro, sa piling ni Abraham. Meron pong isang kanta na ang pamagat po ay Swing Low. Okay, pakinggan po natin kung paano po papasok yung mga angels. Dumating yung namatay si Lazaro, dumating yung mga bands of angels ang term, dinala po yung kanyang katawan. Dumating po yung sa punto na dinala si Lazaro sa piling ni Abraham. Ito po yung lyrics, ano. Isa pong hymn song ito, hymnal songs. Okay, Swing Low yung title. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. I look over Jordan, and what did I see? A band of angels coming after me, coming for to carry me home. Dumuya ng mahina, matamis ng araw, dumating para ihatid ako pa uwi. Dumuya ng mababa, matamis na karo, pagdating para dalhin pa uwi. Tumingin ako sa Jordan at ano ang nakita ko? Pagdating para dalhin siya pa uwi. Isang grupo ng mga anghel ang sumusunod sa akin. Dumating para ihatid ako pa uwi. Pa uwi, it means pa uwi saan? Sa langit. Alright? Yun po yung maganda naman po doon. Ano? So, yun na nga po, ano. Ito pong si Lazaro namatay at siya po yung nagising, hindi po dun sa basura, no, dun sa garbage can ni Dives o nung mayaman. Pero subalit, ang ayon po dun sa parable, he find himself in the arms, okay, of the angel. At dinala nga po siya sa isang napakamarangal na lugar sa paradise. Yun po yung maganda po para sa ating mga Kristyano, ano, dumating yun po yung punto sa buhay natin na kung namatay tayo, may mga anghel na dumating at dinala po tayo doon sa lugar na napakarangal sa paradise. Hindi po devils po yung nagdala po sa ating papunta doon sa lugar ng impyerno o ng Hades, ano? So, yun po yung naganap. And then also, dinala siya sa isang lugar na paraiso, sa paradise. Sa iba naman, yung paradise is yung langit, ano, sa piling ni Abraham, ni Amang Abraham, ni Father Abraham.
Itinatawag po nila na Abraham's bosom. Abraham's bosom. Ibig sabihin, ito po yung lugar ng kapayapaan. Ito po yung lugar ng komportable siya. Ito po yung lugar na payapa siya. Okay? Sa lugar po ng paraiso, paradise, in other words, And then, pagkatapos po ng verse, na after nung namatay po, dinala po si Lazarus sa piling po ni Abraham. Namatay din po yung mayaman. Okay? Wala na pong ibang words na binanggit po doon, namatay yung mayaman and he was buried. Matapos pong namatay, nilibing na po yung mayaman. Okay? Inilibing po yung kanyang katawan sa lupa. Pero yung souls niya, ayon po sa mga Bible scholar, ay dinala po ng mga demons. Hindi po sa paradise, sa Hades or sa hell. At doon po ay talagang ito pong mayaman ay very conscious. Yung isip po niya ay talagang gising na gising. Even po yung kanyang mata ay talagang nakakakita. Okay. Doon siya po ay may malay. Ibig sabihin may malay po siya sa impyerno. Sabi po ng verse 23, sabi po ni Lord, Jesus said he lifted up his eyes and far in the distance he could see Abraham. Ayon po dun sa kwento, in Hades, sa Hades, ito po yung lugar ng mga patay. Okay, place of the dead, realm of the dead. Ano pong sinabi po doon? Natanaw ng mayaman si Lazarus sa piling ni Abraham. But he looked up and saw Abraham's far away and Lazarus in bosom or paradise. Okay. Let me describe po yung word na Abraham's bosom. Tinignan ko po yung meaning po niya. It is a place of rest, place of contentment, a place of peace. Napakagandang lugar po nito. Yung lugar po dito sa lupa na maaaring may place of rest, contentment, and peace. Hindi po natin pwedeng ikumpara dito sa lugar na ito. So, nandun po, na nakita niya nga po si Abraham, isang tao, si Abraham, na ipinapaliwanag ng Biblia na siya yung isang iginagalang ng lahat at ng napakaraming mga Hudyo sa katauhan po ni Abraham ayon sa kasaysayan ng mga Hudyo at ng Kristiyano. Pero ang nakakalungkot na katotohanan, itong mayaman na ito, ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa Hades. Walang kahit isang tulong ang maaari niyang matanggap doon. Walang kahit anong alam niyo yun, maaring magtanggol sa kanya at magdala sa kanya mula sa Hades papunta dun sa Abraham's bosom. At yun po yung malungkot na katotohanan. At ayon sa kanyang pagkamangha, nung siya nagmulat yung kanyang mata, alam niyo po yun, nakita niya si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya naman sa verse 24, ito po yung nangyari. Then he cried. Siya po umiyak. He cried out, Father Abraham! At hindi po, yung emosyon, have mercy on me. Amang Abraham, maawa ka sa akin. Alright? Alala niyo po yung binanggit ni Lord about the outer darkness where there was weeping and gnashing of teeth. Doon po ay umiiyak, nagnanangis ang ngipin, At itong mayaman na ito ay nararanasan niya yung lugar na binanggit po ng ating Panginoon, where there was weeping and gnashing of teeth. That is all about the outer darkness. Pagka tinignan pa po natin, yung outer darkness ayon sa description, it must be the place of eternal punishment. Ito po ay lugar ng pangwalang hanggang kaparusahan. At mostly po ng mga Bible scholars, okay, ayon po sa outer darkness na ito or referring with hell, o yung term po na lake of fire ay binanggit po naman sa Matthew 8:12, Matthew 13:42, Matthew 13:50, and Matthew 25:30-41. Hindi ko po lahat babasahin pero babasa po ako ng ilan. Sabi po sa Matthew 8:12, ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman, meaning sa outer darkness. At doon, mananangis sila doon at magngangalit ang kanilang ngipin. Alright, then what else? Ito pa po. Sa 8:12, sa verse, Matthew 13 verse 15 ng Matthew. At ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy
Doon magnanangi sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Okay, so itong mayaman na ito po, namuhay po siya ng, sabi po sa term is extravagant. Extravagant, ibig sabihin talagang sobrang marangya araw-araw. Alright? Nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Verse 19, yun po yung description po doon. Ano? Pero ngayon, siya po yung umiiyak. Humihingi po siya ng awa. Alright? He cried out, Father Abraham, have mercy on me. So, yun po yung hinihingi niya, yung awa. Yung nasa lupa pa po sila, si Lazaro at yung mayaman. Si Lazaro po ang humihingi ng awa, ngayon baligtad. Siya na po ang humihingi ng awa at siya po yung umiiyak. Ito pong mayaman na ito. Okay, sabi niya, Amang Abraham, awa ka sa akin. Or else, sabi niya, send Lazarus. Ipadala mo si Lazaro para maging lingkod ko. Sabi niya, ipadala si Lazarus sa akin. Nakikiusap siya at hayaang isawsaw niya ang kanyang daliri sa tubig at idampi sa aking dila. Of course, para pumaibsan yung init na nararamdaman marahil ng mayaman. Okay, para magkaroon po ng tinatawag na relief from hell. Please have mercy. He asked for mercy. Okay, pero huli na lahat, bigyan mo lang ako, parang ganun bigyan mo ako ng kaginhawaan, parang ganun, nakikiusap po siya mula sa impyerno. Maawa ka, humingi po siya ng awa. Dalawang salita po sa English term po, na ayaw po nating maririnig sa isang tunay at banal na Diyos, yung word na too late. Sa Tagalog naman huli na ang lahat. Okay. Yes, ang Diyos po natin ay maawain. God is a merciful God. Totoo naman po yun. Talagang yun po yung paninindigan at paniniwala po doon. At pinapaliwanag po ng Biblia that God is having yung tinatawag na infinite mercy. Pero alam niyo po, pag binasa po natin tong libro na to, na ang awa po ng Diyos ay hanggang sa dulo ng buhay ng isang tao. Sapagkat itong mayaman na ito ay wala ng awang maaring matanggap pag po siya'y nung po siya'y nandun na sa impyerno o sa Hades. Kaya yung awa po na yun mula sa Diyos ay magtatapos hanggang sa dulo lamang ng buhay, physical life ng buhay natin. Kung ang isang tao ay iiyak, ay mas mabuting umiyak dito sa lupa kaysa umiyak at humingi ng awa at tawad sa impyerno. Sabi nga po sa ating naririnig, sa ating sa Tagalog, sa Pilipino, nasa huli ang pagsisisi. Which is tama naman po mga kapatid. Okay? Yes, nandun po ang Diyos po ay nandun po yung infinite. Pag sinabi po natin infinite, wala pong katapusan. So meaning, meron po siyang tinatawag na infinite mercy. Yes, infinite mercy. Pag sinabi po natin infinite, wala pong boundaries. Pero pag binasa po natin tong kwento na to, may edge or may boundary at may limit po ang kaawaan at kahabagan po ng Diyos. Saan at paano? Doon sa kaduluduluhan ng buhay ng isang taong buhay dito sa lupa. Pero kasi ang kwento po ay, yung mayaman po ay nasa Hades na, wala na po. Kahit pagdikit-dikitin ang butil ng buhangin sa dagat, sabi nga po natin, hindi matatapos yung tinatawag na infinity. Nandun siya mananatili. So it means, mula nung panahon na yon, more than 2,000 years ago, hanggang ngayon, at sa mga susunod pang henerasyon at panahon, nandun na po siya. Yun po yung nilalaban natin at nilaban po ng Panginoong Hesus para ikwento yung kwento na ito, para malaman natin ang totoo na may buhay na kapalit at may buhay na susunod. Pag ang buhay ay hindi inispend nga po at ibinigay sa Diyos. Pag hindi sumuko yung buhay, yung kasalanan sa Diyos. Kaya yun po yung maaaring mangyari na napakatinding babala mula sa ating Panginoong Hesus. Kaya nagkwento po siya ng isang parable na agaya nito. Isang katotohanan na isinama sa isa pang katotohanan para malaman natin ang katotohanan at mas maunawaan natin ito sa pamamagitan ng parable. Hebrew 9:27, and just it's appointed and destined for all men to die once, and after this, judgment. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay paghukom. So ngayon, itong mayaman, he is in tormented flame.
Okay, nahihirapan siya, naiinitan siya ng labis, sapagkat maliwanag po doon na nanghihingi po siya ng awa, konting relief lamang mula doon sa lugar na yun. Konting tubig lang. Sagana tayo dito sa lupa, sa ganong bagay, sa awa ng Diyos. Maging tubig man. Pero pag nandun na, wala na. Okay. Sinasabi po ng iba na ito pong mayaman na ito ay Jew. Isa pang Hudyo. At dinidescribe po nila na itong Jew na ito sa ngayon, being a church member. Okay. Maaari pong may mga miyembro po ng church is maaaring mayaman. Or else, nandun lang po sa membership. Pero alam niyo po, yung true repentance before God ay wala po. Okay, pero it's a different matter po, pero yun po yung totoo, Alright? So, ganun po yung paglalarawan dun sa mayaman at nagagana po dun sa mayaman. Subalit si Lazaro, sa verse 25, sabi po doon, sabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa riyan." Okay. So, ano po yung epekto noon? Ano po yung implication noon? So, alam niyo po, nung nasa lupa po yung mayaman, kita po natin sa kwento, nabuhay sa karangyaan. Sabihin, wala po siyang pagtulong, pagtapo ng paningin at awa sa iba. Ano po yung nararanasan niya dito sa impyerno, sa Hades, is justice. God is a God of justice. Yes. Ang Diyos po ay makatarungan. Sabi niya, subalit ngayon ay inaaliw siya rito. Sino po yon? Si Lazaro. Samantalang ikaw naman ay nagdurusa riyan. Okay. So, yun po yung hinihingi ng mayaman, awa. Pero nararanasan niya ay hustisya. Sa Isaiah 30 verse 18, "Therefore, the Lord waits expectantly and longs to be gracious to you, and therefore He waits on high to have compassion on you. For the Lord is a God of justice." Ito pong mapalad. Yes, ang Diyos po ay Diyos ng katarungan. Sabi po ni Lord, sabi po ng sa Tagalog sa Isaiah, "Ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan, sapagkat si Yahweh ay Diyos na makatarungan. Mapalad ang lahat na nagtitiwala sa Kanya." That's the good news. Mapalad ang lahat na nagtitiwala sa Kanya. Alright? So, ito po mas malala pa doon sa sitwasyon ng mayaman. Ay yung tinatawag po doon na Great Gulf Fix or yung Great Chasm sa 26 ng chapter 16 verse 26. Bukod dito, maliban doon sa sitwasyon niya, may malaking bangin sa pagitan natin or Great Chasm. Kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan na hindi makakapunta rito. Yun po yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus. It means to say, itong lugar na ito, bagamat nakikita nung mayaman si Abraham at si Lazaro doon sa lugar, sa paradise, there is a tinatawag na Great Chasm. It is unbridgeable chasm. Isang malaking napakalalim na bangin. Hindi maaaring lagyan ng tulay. Ng tulay. Sa sobrang lawak nito, sa sobrang lalim nito, isang bangin na napakalawak, hindi kayang abutin, na napakalalim, hindi mo kayang puntahan dahil sa sobrang lalim. At walang kapangyarihan. Okay, ayon kay Dr. R.C. Sproul, walang kapangyarihan ng lupa o ang mundong ito o kahit anong kapangyarihan ng impyerno na maaaring magdala sa iyo mula dyan. Okay, sa Hades, papunta dito sa paradise. Kaya walang makakatakas. At marating mo itong lugar na ito, yung paradise o heaven. Kaya unbridgeable. Hindi pwedeng lagyan ng tulay. Yun po yun, yung in-between. There is in-between. Yun nga, Great Chasm. Walang tulay. Sa pagitan ng heaven at ng hell. Dito sa lupa, habang buhay po ang tao, may tulay. Ang tulay po natin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus lamang. Sapagkat sinabi niya, "I am the way, the truth, and the light." Di po ba? Okay, John 14:6. Okay. Kaya kung ang isang tao po mga kapatid ay napunta na po doon, let's say doon sa Hades or sa hell, it's permanent position. It represent yung fix, yung word na fix, it means permanent. Kaya kung ang isang tao po napunta na doon, ayun po ay
settled, it's permanent. Mananatili po ito na nakapirmi na po doon. Kung ang isang tao po yung nandiyan o nandoon, mananatili po siya doon magpakailanman, it's forever. Kaya we have to understand po yung reality po ng hell. Okay, so yun po yung, yung kinukwento po ng ating Panginoong Hesus, yung halaga po nito, para maunawaan po natin yung parable. Okay. So, yun po yung nakita po natin doon. Hindi po ba mapapansin po natin doon sa unang bahagi po ng kwento? Okay, na si Lazaro po yung humihingi po ng awa, nagmamakaawa. Pero as I said again, si Dives o yung rich man naman, ngayon, ang humihingi ng awa. Sabi niya, I beg you therefore, Father, sa English, that if you want or can send Lazarus here to me, please send him to my father's house. Yun po yung apila niya. Hindi niyo po maaaring ipadala si Lazaro, tulungan ako, yung kanyang daliri, ilagay sa tubig, dampi sa labi ko. Pero sabi niya, please, send him to my father's house. I have 5 brothers, meron po akong 5 kapatid. 5 mga kapatid na doon po'y buhay po sila. Ayoko po silang dumating sa punto na masadlak sa lugar na ito na aking pinuntahan. Sa 27, sinasabi ng mayaman, kung gayon po ang mga brang, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa verse 28, sa aking 5 kapatid na lalaki, means may kapatid po siya, suguin po ninyo siya upang sila ibigyan ng babala, ng warning, at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. So, yun po yung hinihingi niya. Magbigay po ng may magte-testify, magdideklara, may magsasabi, may mag-inform, may mag-e-evangelize. Okay? Para hindi po dumating sa punto, yung mga kapatid niya ay masadlak din sa place of torment, lugar ng pagdurusa. Pero sandali lang. Sabi ni Abraham, hindi ba meron silang Moses? Meron silang propeta? May mga propeta sila? Okay. Mga propeta po, as I said, dito po yung mga ginagamit ng Diyos para magpahayag po ng Word of God. Wala ba silang mga propeta? Wala ba silang Moses na may dalang kasulatan? Mga mensahero? Okay. Sabi ng 29, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moses, yung Word of God, mensahe ng Diyos at ng mga propeta, iyon ang kanilang pakinggan. Hindi po bang sumulat ng Biblia ay mga propeta kasama si Moses? At of course, kasama po ang Panginoong Hesus. At siya po talaga ang author ng truth ayon sa pag-aaral po natin. So, ganun po ka-importante po yung mensaheng dala ng Biblia at pagba-Bible study. Kaya po nag-aaral tayo at nagbabahagi po tayo ng Word of God para sa iba. Sumagot ang mayaman, sabi ni Abraham, yes. Sabi niya sa verse, alright, sa 30 po, tingnan ko po. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga yun. Sabi niya, ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ng kanilang mga kasalanan. Sa 31, sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ng mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit isang patay na muling nabuhay. Okay. So, ang nagkwento po nito ay ang Panginoong Hesus ng parable na ito. So, since siya po sa Christian faith po, siya po yung ating tinitingnan na talagang mayakda ng lahat, siya po ang lumikha ng lahat, at naniniwala po tayo na totoong-totoo po itong kwento na ito. Kaya again, yung pong parable na ito, nawa po ang panalangin natin is just yung word na ito, yung mensahe po niya, talagang mag-pierce po dun sa kaluluwa po natin at sa puso po natin. At magkaroon po ng kabigatan naman, yung mensahe po sa puso natin para sa iba. Magkaroon po ng puso para sa iba. May paliwanag na may buhay na kasunod after ng kamatayan dito sa lupa. At hindi po marinig yung dalawang salita na napaka-importante, huli na, ang lahat, it's too late. Okay, pag namatay. Alright, so kaya po may parable. Panginoon, salamat po. Dahil manalangin po mga kapatid.
Salamat po sa mensahe mo na talagang totoo, sapagkat kayo Diyos ng katotohanan at ang mensahe mo'y tunay na totoo. At tunay naming pinaniniwalaan na nandun, Lord, yung aming pasasalamat at nandoon, Panginoon, na naunawaan namin. Patuloy mo po kaming ilapit sa iyo habang kami buhay at nandun yung paghingi namin palagi sa inyo ng awat habag. Ang grasya mo ay sumaamin sa pananampalataya at kaalaman, karunungan. I-bless niyo po bawat isa ng knowledge and wisdom, maging sa kanilang pag-aaral o anumang ginagawa, Panginoon, maging sa pamilya. I pray and we pray, maging pamilya namin ay makasama po namin sa inyo, sa piling mo, sapagkat dito sa lupa, hindi pa po huli ang lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.